National President ng Piston. Kamodi, good morning. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Opo. Okay. Tanungin ko lang po kayo, Kamodi, tama ho ba na ang hinihingi po ninyo 5 piso na provisional increase? Yun po yung plano nating i-file, ano? Yung magpapile tayo ng 5 pesos sa kadahilanan na talagang ubod na ng taas yung presyo ng petrolyo. Yung 5 pesos sa ikarapatan ng ating mga driver at mga operator sapagkat kung titingnan po natin, yung last na pre-increase ay October ng 2023 pa. Pero hindi naman po nahinto yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Lalo na sa ngayon, naubod na ng taas yung ating yung singil sa bawat litro ng crudo na kinakarga natin sa ating mga sasakyan. Paano yan? Piso po ang inaprubahan lang ng LTFRB sa mga PUV at modern jeep. 2 piso sa modern jeep, piso naman ang itinaas para sa traditional jeep. Sapat ho ba ito? Pag tayo po ang tumingin ay hindi mararamdaman yung piso, parang nagbigay lamang ng isang candy yung gobyerno sa ating mga driver at mga operator kasi halos yun po yung halaga ng candy ngayon. Piso yung halaga ng isang candy. Kaya sa naabot yung piso, sa halos aabot na ng mahigit na 100 pesos per liter ang presyo po ng diesel. Kaya sinasabi nga po natin, halimbawa sa ngayon, batay sa mismong sinasabi ng Department of Energy, ay hindi malayo na aabot sa 115 to 120 ang presyo ng diesel. Alam po ba natin kung kami halimbawa nagkukonsume ng 30 liters per day, yung gagamitin namin para makapagserbisyo sa ating mamamayan sa loob po ng 12 to 18 hours na pamamasada, ay 3,500 kada araw po yung para makapag-serbisyo tayo sa ating mga mamamayan. Kaya saan sasapat yung piso na ibinigay ng gobyerno sa pangangailang? Kahit na sabihin natin, nakaka 200 passenger po ang ating mga jeep driver, 200 pesos na po aabot yung 200 pesos, 4 na kilong bigas, o hindi ka man lang makabili kahit isang kilong isda. Dahil sa ngayon, ang isda po ngayon ay nasa 200 plus lang, 1 kilo. Kaya saan po aabot yung piso? Okay. Pero may fuel subsidy pa na manggagaling sa gobyerno na ibibigay din ito sa inyo pa mga miyembro sa lahat ng mga nasa transport sector. Malinaw na yung ating karasan sa fuel subsidy kahit nung panahon po ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nung una silang nagpatupad niya, nung tumaas din sa panahon ni Gloria ng 80, 90 per liter ang presyo ng petrolyo. Marami pong mga operator ang hindi nakatanggap ng mga sinasabi nila mga fuel subsidy. Halimbawa, sa ngayon man, magbibigay muli sila ng 5,000 pesos ngayong April kasi inuna po nila yung tricycle at saka yung bus. Yung 5,000 po kapag umabot po ng 120 per liter, sa kada araw ay 3,600 pesos yung makukonsume. Halos yung 5,000 po ay 2 araw na lamang naming gagamitin. Anong saysay nung 5,000 kung tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo? Batay po sa Department of Energy ay magkakaroon pa po ng mga seri ng mga pagtaas itong mga susunod na mga linggo dahil nga dito sa nagaganap na agresyon sa Middle East, na kung saan tayo po ay apektado. So sa madaling salitang sinasabi ninyo, kahit naaprubahan na ng LTFRB ang piso na provisional fare hike sa mga jeepney, traditional at modern jeep, 2 piso naman, at kahit mayroon pang ayuda na 5,000, kulang pa rin ito para sa mga driver at operator ng ating mga pampublikong sasakyan, gaya po ng ating mga jeepney. Ngayon, ano po ang iniisip po ninyong hagbang kung ito'y hindi pa sapat? Okay. Sa atin po ay malino yung ating posisyon na ang panawagan natin sa gobyerno talaga ay tanggalin yung old regulation law na kung saan 28 years na namamayagpag, 28 years na rin ang mga oil company ang nagtatakda ng paggalaw ng presyo dito sa ating bansa. At pangalawa, yung pagtanggal po doon sa excise tax. Kasi sa ilalim po ng excise tax, 6 pesos per liter po ang nakapatong sa bawat diesel na kinakarga natin sa ating sasakyan. Pangalawa,
yung pumbat na sa ngayon ay 10 pesos na per liter. Oho. Kahit pag tinanggal po yung dalawang pangunahing buwis sa ilalim sa ilalim po ng langis, ay almost may 16 pesos po na babalik sa bawat litro, may babalik po sa ating mga driver. Anong epekto niyan? Mhm. Angat yung madadagdagan yung kararampot na kinikita ng ating mga driver, Oho. at ang epekto niyan ay bababa yung mga pangunahing bilihin kahit papaano ay makakasabay yung kararampot na sahod at kita ng ating mga mamamayan. Oho. Pero mawawalan din ang kitang gobyerno. Maraming pwedeng pagkunan po ng buwis ang ating pamalaan. Marami pong mga negosyante at malalaking mga kapitalista ang halos hindi po nagbabayad ng buwis. Bakit hindi ito ang habulin ng gobyerno? Ang mga mayayaman po, ang mga negosyante, meron tax holiday. Pero yung mga ordinaryong mga mamamayan, katulad po ng mga driver at operator at ordinaryong mga manggagawa, ay araw-araw po tayo nagbabayad ng buwis. Bakit hindi habulin ng gobyerno yung may malalaking mga utang sa gobyerno ng buwis, katulad ng malalaking mga negosyo? Oho. Sa inyo po bang grupo, Kamodi, may mga tumigil na ho ba sa pamamasada? Ibig ko pong sabihin, may hininto na po nila yung kanilang pagmamaneho dahil luging-lugi na. Sa ngayon po ay batay sa ilang mga ulat sa atin, ay nagbawas sila ng oras ng kanilang pamamasada. Oho. Kung dati bumibiyahe sila ng 12 to 18 hours, ngayon po ay halos sa 15 to 16 hours na lamang yung kanilang pamamasada sapagkat talagang lalong lumalaki yung consume nila sa produktong petrolyo. Oo. Kaya talagang hindi po maiiwasan, lalo na pag ito ay umabot ng 115 to 120, ay yung ating mga public transport baka kusang huminto na lamang ng pagsiservisyo sa ating mamamayan. Hindi lamang ang mga jeepney, kundi lahat ng muda ng ating public transport. Sapagkat ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo ay tatabaan lahat. Yung tricycle, yung Grab, yung TMBS, yung taxi, yung modern, lahat po yan ay sasalantain itong walang ampat na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mga ilang porsyento po na miyembro ng inyong grupo sa tingin ninyo na may plano na pong itigil ang operasyon? May mga ilang mga datos na tayong nakukuha kahit sa mga reyon. Talagang yung iba talagang pinakano pa naman ngayon, nagbabawas pa lang sila ng biyahe. Ng biyahe. Hindi pa talaga totally humihinto. Pero ang sabi ng DOE, posibleng sumipa ngayon sa 100 pesos ang presyo ng krudo. Opo, at alam po ba ninyo, katatapos ko lang po ng interview sa Bubo Radio Legazpi, Unaga, ay ganyan po ay mahigit na pong 100 pesos ang isang litro ng diesel sa Region 5. Gayon din po, tayo po ay na-interview sa bahagi po ng Davao. Ang Davao po ay 110 na ang presyo per liter ng diesel. At halos umaabot na rin po ng 90, 95 to 100 ang presyo ng gasolina. So may mga tumigil na ho ba ng operasyon doon sa mga lugar na nabanggit niyo po? Nagbawas po sila ng araw at nagbawas po sila ng biyahe. So yan lang munang pansamantalang ginagawa nila para nang sa ganon kahit papaano ay makapag-adjust dito sa epekto ng sobrang taas yung presyo ng produktong petrolyo. Mayroon ho kayong schedule na protesta on March 19. Gaano po ito kalawak? Ang ano po natin, kahapon ay nag-push po tayo, dineklara po natin ang March 19, ay wilgang transportasyon laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At ito po ay nationwide, buong bansa po ay magkakaroon po ng mga welga sa iba't ibang mga reyon, kaugnay nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Isang araw lang po ito, Kamodi. Ang March 19 po ay panimula pa lamang ng ating pagkilos hanggat hindi binibigay ng gobyerno yung ating kahingian na pagtanggal sa VAT, na pagtanggal sa isa-isa at pagbasura sa old regulation law, ay magkakaroon po ng mga seri pa ng mga pagkilos sa mga susunod na mga araw. Alright. Maraming salamat, Kamodi. Salamat po, maraming salamat. Ingat po kayo, ingat. God bless. Modi Floranda, Piston National President.